Hello mga ka-farmlat, ayan nandito tayo ngayon sa vlog 201 natin kasi mga ka-farmlat, ayan may buyer po tayo at susukatin na rin po. Ayan mga ka-farmlat, so far ang ganda po dito. At yun mga ka-farmlat, may buyer po tayong vlogger. Ayan, at nagustuhan po yung lote. Ayan po yung kanyang account, so may 371k followers po siya. At yan, nagustuhan niya po ay lahat 5 mga ka-farmland. So ayan, kasi flatland at puno ng tanim po yan. At maganda po yung buhanginan po talaga dyan. At may cellphone signal malapit sa town proper at tabing kalsada. May source ng tubig, kaya sino ba namang hindi magkakagusto mga ka-farmland. So ayan mga ka-farmland, dumating na rin yung ating mga magsusukat. Ayan mga ka-farmland, nandito na po kami ngayon sa vlog 201 natin. And dito na po yung ating mga magsusukat. Yan, galing pa pong Quezon yan. Ang magsusukat po natin yung pinakamagaling na magsusukat ng Quezon. Sila po yung head. Sa lahat po ng mga engineer sa Quezon, siya po yung head. And mabilis po silang mag-approve ng plano, lalo kung Quezon. So kung may magpapasukat po kayo, magpaparelocate or magpapasubdivide ng mga lote, the best po sila kasi mabilis talaga sila mag-approve. So sila po yung nag-approve ng plan doon sa vlog 184 natin, kaya mabilis pong natitlan yun. So ayan mga ka-farmlat, dito na po kami sa pagitan. Yan, may low pressure po ngayon pero tripping po kami. Ayan sir, yun yung Yan, ini-interview po ni sir yung kung kamusta dito sa lugar na to. Hello mga farmlat, ayan maglalagay na po ng muhon kahit maulan na. Sinuloy po ang sukat para mailagay na po yung reference. Ayan. So, ayan po. Ayan mga ka-farmlat, bali nagmumuhan na po dito. Yan dun sa likuran. Vlogger pala dito. Ayan mga ka-farmlat, ayan na yung mga muhon. Vlogger na naman. Aray ko. 15%. Ayan, nandito po tayo. Kasama po natin si Burnok. Siya po ang tripping natin dito. Taga tripping. Ayan, Kuya Burnok. Ayan. Tandaan nyo po yung mukhang yan. Si Burnok. Oh, bilis na rin. Ayan mga farmlat, nasa portion po tayo ng lot 1 ngayon. May sukat po ang lot 1 na 2,245 square meter. 36 meters yung frontage. Ayan. Ito po yung bukana. So mula po dyan hanggang doon sa pinanggalingan natin. So that is 36 meters frontage. Ayan. Ito yung prime lot na magandang pwesto. Ayan po lang yung town proper. Sobrang lapit. Ayan po yung Tinago Beach Resort, Selfie Beach at yung Solok Beach karatig nito. So yan. Maganda po yung portion nitong lot 1 natin. Yan. Ayan mga ka-farmlat, hanggang dun. Sa unahan pa po nung aparato na yun. Yan. Maganda yung lot 1 natin. Sa mga buyer na naliliitan sa 1,000. So 2,000 plus yung nandun. So ito naman yung lot 2 mga ka-farmlat. Yan. Lot 2 na to. Mula doon hanggang doon sa lalagyan nila ng muhon. Yan. That is 18 meters frontage. Yan. Yung mga pagitan. Nilalagyan na po nila ng palatandaan. Lot 4. Yun, hanggang dyan mga ka-farmlat ang lot 4. Ang frontage yan mga ka-farmlat is 20 meters. Yan. 20.9. So kulang-kulang 21 meters. Yung ating lot 4. Yan, 25 meters po pala ang frontage ng lot 5. Mula doon, yan dyan,
hanggang dito. So yung lot 6 po. Yun yung lot 6. Ito po yung muha ng lot 6. Hanggang dun. Ayan, bumalik po yung bayan natin para makita yung pagitan. Ay, 2,000 yan. 1,000 daw pag si Sir doon. Ayan, ang napili po ng buyer natin mula po dyan sa nakatayo na yan, tsaka yan dyan. So, that is lot 5. Yan, maganda yung lot 5, mahaba po yung frontage. 25 meters po ang frontage ng lot 5. Yan. Ito po yung loob ng lot 5 natin. Ayan, ito yung nagustuhan ng buyer natin na vlogger na si Boss PD. Kasalukuyang nagtatabas po dun. Ginagawa dito ay tinatabasan po muna lahat para malinis. Yung sukat po, yan, naglagay na po ng mga muhon sa harap as reference. So yung likod, hindi pa nilagyan dahil kakayudan po kasi ng kalsada. Pero madali namang i-identify dahil kung ano po yung frontage sa harap, yung lapad niya sa harap, yun din po yung lapad ng likod. Ano po? So naka 1,500 per square meter po tayo dito. Ayan. Net naman na po yun. Yun lang yung gastos nyo kasi yung deed of sale, yung transfer ay shoulder na po ng ating seller. Including yung pagpapalinis. Ayan. Kasalukuyan pong nililinis na. And then yung road development. Sa source naman ng kuryente, ayan po. Wala tayong problema. Ayan. Tapos livable naman po yung property dahil as you can see, hindi naman po binabaha. So talaga pong flat land yung property at kita po yung linya ng kuryente. Tapos yan yung magiging itsura kasi yung likod natin. Dito na ililikaw yung kalsada. Yung part na yan, mga kapanlat. Kaya sobrang magiging solid nito. So goods na goods po ang property. Yan. Sa naman ako. Ayan, mga vlogger po kasama natin, lalo po yung buyer natin ngayon. Uy, magpicture ka. Mamaya. Hello mga kaparmlat, kumusta po kayo? Ayan, ibibida po natin itong vlog 2-1 mga kaparmlat. Nako, napakaganda. Kita nyo naman, ang kapal po ng nyog. Ayan. Mamaya, Julia, nagbablog si Papa. Ayan mga kaparmlat, kita nyo naman yung buhangin. Talagang napaka pino at kahit magtatakbo po kayo dyan na nakapaa, walang bato po dyan. Hindi masusugatan yung paa nyo. Napakagandang retirement nito kasi malapit sa bayan. May cellphone signal, madali nyo makontak yung mga mahal nyo sa buhay. Maganda rin bakasyunan mga ka-farmlat at tabing kalsada, may source ng kuryente at tubig mga ka-farmlat. Ayan, kitang-kita nyo po, talagang puno ng nyug po yan. Ayan, nakaka-relax po dito mga ka-farmlat kasi ayan, kita nyo naman po. Presko dyan kasi marami pong tanim na nyug. At pag naglalakid ka po sa baybayin, lalo po na low tide, napaka-peaceful po mga ka-farmlat. Tahimik po yung lugar. At talagang tamang-tama po kung kayo ay punong-puno ng problema at stressful sa inyong business yan. Magbakasyon lang po kayo dito mga ka-farmlat kung gusto nyo ng katahimikan, kapayapaan sa puso. Siya nga pala mga ka-farmlat, mapapadali yung pagpunta nyo dito kasi magkakaroon po ng airport po sa Daet Camarines Norte. Ang Daet Camarines Norte po ay yan po yung pinaka-town proper ng pinaka city, hindi pa siya city pero siya yung pinaka-town proper na maunlad sa bayan ng Camarines Norte. So mga 2 hours drive po yan from this property. So kung mag-airplane po kayo from Manila going to Daet, then from Daet going to property. So yun, mas malilesen. At yun mga ka-farmlat, may mga TR4, TR5, may mga expressway na incoming na ginagawa na mas magiging mabilis yung travel time papunta po dito. Makakaiwas sa traffic at magiging shortcut na po yung daan papunta dito mga ka-farmlat. Ayan, hanggang dito na lang ang ating video mga ka-farmlat. So sold po ang ating lot 5 kahapon na tripping. So kanina, may mga tripping po kanina. Okay na rin po yung lot 4 natin, yung lot 3 natin. So konti na lang yung available mga ka-farmlat.
At yan mga ka-farmlet, kung bago ka pa lang sa ating YouTube channel, yan, subscribe nyo po. Malay nyo sa mga susunod kong upload, yung property hinahanap nyo na, yung makita nyo. So ayan, maraming salamat po.